At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po si Season 2 ng Episode 4 natin kay Hell's Paradise. At huwag natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito muna tayo magsisimula sa kung saan natapos yung ending ng latest anime nga nito sa Season 2. At ito nga, pinuntahan na ni Lord Tensenrei itong si Asa Chobei. At now ang continuation niya is balik naman dito muna sa side nila Fushi, dahil itong si Fushi pinapakawalan na itong Doshi na nahuli nga nila. At ito ngayon, sabi ni Fushi, gusto niya sana na i-dissect pa itong Doshi na to para sa kanyang research, pero nawala na siya ng gana dahil nga kamamatay nga lang daw nung kanyang kaibigan na si Senta. So kaya ito, pinaalis niya na dyan itong Doshi na nga na to. At then pagkatapos nga niya na ito na nga balik na sa kuweba itong si Fushi. At ito ngayon sila Sagiri natuwa, sabi nga nila dyan, buti naman nagbalik na itong si Fushi. At ito nga talaga nag-aalala itong sila Sagiri dyan. At ito ngayon tanong na itong si Fushi, sabi niya nga dyan, bakit ano nangyari? So ito sabi nga ni Sagiri, kasi nga may nangyayari dito kay Mei. At ito sabi nga ni Mei, akala nila nung una pagod lang talaga itong si Mei, pero hindi raw nakaka-recover, di nababawi ni Mei yung nawala niya na lakas, yung kanyang nawala na strength. At ito ngayon sabi nga rito ni Sagiri na baka makatulong itong si Fushi, kasi nga may alam siya pagdating sa medicine. So ito hawak-hawak ni Fushi itong ulong ngayon dyan ni Mei, pero yun sagot na o salita na itong si Yuzuriha. So Yuzu na lang tawag natin dito kay Yuzuriha, sabi niya nga dyan. Pero teka lang, first thing first, di ba nga nung una batang babae lang yan si Mei, tapos ngayon naging dalaga na. Ano raw ba talaga, anong klase yan itong si Mei, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon sagot na itong si Fushi, sabi niya nga dyan na base dun sa Doshi na nakalaban nga nila itong si Mei, katulad niya o kapareha niya yung mga Lord Tensen. At nasaksihan nga rin nila yung bizarre o napakatindi na ability nito ni Mei. At ito nga yung pinaguho niya itong surface na kung saan naglalaban ito sila Chobei, saka nga ito si Gabimaru. At then ay ito nga ngayon tuloy pa nga rito ni Sagiri, ano ibig sabihin katulad niya yung halimaw na nakalaban nila. So ito tahimik-tahimik lang dito itong si Hoku, pero ito maya maya ay may nilapag na rito na parang mga gamot itong si Fushi. Sabi niya nga dyan na kokonti man yung kanyang mga resources, pero sa tingin niya makakagawa siya ng gamot para nga pampababa ng lagnat ni Mei, kasi parang may nilalagnat itong si Mei. At ito nga ngayon biglang ang sama ng tingin ni Fushi dyan kay Mei, pero sabi niya nga dyan kapalit ng panggagamot na gagawin niya kay Mei ay sasabihin ni Mei lahat ng nalalaman niya patungkol sa kanyang sarili, pati na dun sa iba pang mga Lord Tensen. At then ay tuloy pa nga dito ni Fushi na ngayon alam niya na kung ganong kabigat at ganong katindi yung sitwasyon na meron sila dito, dahil nga sa namatay na yung marami niyang kasamahan dyan. At then ito nga ngayon sabi nga rito ni Fushi na depende sa isasagot nito ni Mei kung ituturing niya raw ba na isang unforgivable na halimaw itong si Mei. So tanong-tanong na ngayon ni Fushi itong si Mei, sabi niya nga dyan na ano raw ba itong sila Mei, anong klase sila, paano sila nag-exist, at saka ano ba yung sinisik nila, ano yung hinahanap nila, at bakit nila hinahanap kung ano man yung bagay na yon. At so ito ngayon hindi masyadong makasalita itong si Mei, kasi nga nanghihina pa siya. Pero ito maya maya ay biglang sumagot na o nagsalita na itong si Yuzu. Sabi niya nga dyan, teka lang, paano naman mag-expect ng matinong sagot itong si Fushi dyan nga kay Mei? Hirap nga magsalita itong si Mei, hindi nga makakompose yan ng isang buong sentence, parang ang yung dalawang word pa hirap na itong si Mei, sabi niya ganyan. So kaya paano magpapaliwanagin itong si Mei, sabi niya ganyan. So ito sagot si Fushi, sabi niya nga dyan, maganda yung punto nito ni Yuzu, pero ganun pa man rin wag mag-alala si Yuzu, kasi nga magaling na raw pagdating itong si Fushi sa pagta-translate o sa pag-interpret ng mga sinasabi nito ni Mei, kaya wala nang problema, kaya niya na raw maintindihan yan, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos nga rito sa side nito nila Sagiri ay biglang talo naman dito yan sa side na nito nila Gabimaru. At ito nga pinatawag niya itong sila Tamiya nga dyan. So ito ay sabi nga rito ni Tamiya, bakit daw sila pinatawag nito ni Gabimaru, ano yung binabalak niya o ano yung nasa isip niya. So ito tingin-tingin ngayon si Gabimaru dito sa grupo nila Tamiya. At ito nga ngayon sabi nga rito ni Gabimaru, nagbalik na yung memory niya, pero ang problema yung battle sense niya nawala na, o yung husay niya sa pakikipaglaban nawala na, nangalawang ng araw. So kaya kinakailangan niya ng marami na ka-spy
sparring ng mga partners. At ito nga, ang gusto pa ni Gabimaru, itong sila Tamiya, sabay-sabay silang umatake rito kay Gabimaru. So kaya ito sabi ni Tamiya, ano, naihibang ka ba? Gusto mo sabay-sabay kami, lahat kami aatake sa'yo, sabi niyang ganyan. At then, ay ito nga ngayon, bigla ng baling. Itong si Gabimaru dito kay Toma, sabi niya nga dyan, lalo na, itong si Toma, di ba nga, masama yung loob nito ni Toma kay Gabimaru kasi siya yung kumalaban nga, yung nagdala ng kapahamakan dun sa kuya niya. So kaya ito sabi ni Gabimaru, ay wag mahiya, itong si Toma, sumugod siya ng parang papatay niya talaga o talagang gusto niyang patayin itong si Gabimaru. At so ito, salita, itong si Shion, sabi niya nga dyan, kung may pinaplanong hindi maganda yung si Gabimaru laban sa kanila at ayun, dinadaan niya lang sa training o sa sparring, ay sigurado ika-cut down daw siya nito ni Shion, papatay niya si Gabimaru. Pero yun, sagutin dito si Nuragay, sabi niya nga dyan, na siya ganun din, susunod siya sa kung ano man yung lead ng master niya. But then ito nga, bigla nang gigil. Itong si Tamiya, hinagis niya itong espada rito kay Toma, sabi niya nga dyan, oh yan, pretty boy, so yun yung espada ko, dahil yung kamay niya nga raw, talagang nangangati na, gusto nang gulpihin yung si Gabimaru, sabi niya, papaduguin niya raw talaga ng gusto yung si Gabimaru dyan. At then, ay ito nga ngayon, biglang sabi dito ni Gabimaru, unang kalaban niya nga dyan, yung Doshi, tapos ang sunod naman, si Azachobe. So marami daw siyang natutunan sa pakikipaglaban dun sa dalawa, lalo na yung pagdating sa tao. At ito, ang tuloy niya ngayon, na talagang napaka-risky nga raw kapag hinayaan mo yung sarili mo na makain ng kapangyarihan ng tao. Pero ganun pa man rin, di naman daw siya magkakaroon ng tsansa na manalo kala Azat saka nga sa mga Doshi kapag di siya gumamit ng kapangyarihan ng tao. So ang hirap. Tapos ang matindi pa nito, yung mga Lord Tencent sila, yung may pinakamataas na kapangyarihan ng tao nga dito. At then ay after nga niya, ay ito na nga, hinga-hinga na ito si Gabimaru. At ito ngayon, naghanda na rin lumaban dyan. Itong sila Tom at saka nga itong si Tamiya. Pero maya-maya ay biglang napahinto dito itong si Gabimaru, sabi nga dyan saglit. At ito ngayon, bow na o yuko itong si Gabimaru. At nagpasalamat ngayon siya rito kala Tom at saka nga kala Tamiya kasi nga ipapractice siya netong mga to. At pagkatapos nga niyan, ito nga, sugod na rito itong si Toma. At after nga nito, ispang nga na sige so dito ay pinag-i-slice niya na o pinag-i-slash niya ito si Gabimaru. Pero iwas-iwas lang dyan ito si Gabimaru. At ito, sabi pa nga niya rito na dapat ma-figure out niya yung tamang paggamit sa tao at ma-master itong bagay na to. Pero ito nga, sabi nga ni Gabimaru, sobrang bilis nung ataking ginagawa sa kanya ni Toma, kaya dapat daw din niya yan sabayan sa pamagitan ng kanyang paningin. At ito nga, unti-unti na pinipikit ni Gabimaru itong kanyang mga mata at after nga niya, spang! So dito habang nakapikit itong si Gabimaru, nagawa ng iwasan itong slash nga ni Toma. At sabi niya nga rito, dapat ang gamitin niya nga rito ay yung tao sa papakiramdaman niya itong mga kalaban niya dyan sa pamagitan ng paggamit niya sa tao. But then after nga niya, ito nga, bigla nang inikot-ikot ni Toma tuloy ni Gabimaru itong ulo ni Toma. At ito nga, bahagya niya nga pinadlipad dyan o bigla niya nga tinulak dyan ito si Toma. At ito, may kasama pang mga bato yung pagkakahagis niya dyan. Pero banda doon sa may likuran niya, biglang dali-dali dumating na itong si Tamiya. At ito nga ngayon is dito i-chop niya na ng pagkalakas-lakas ito si Gabimaru. At then after nga niya, this boom dito ay ilag lang, dali-dali dyan ito si Gabimaru, munti ka na siya. At then after nga niyan, ito sa loob-loob nga nito ni Gabimaru, nalaban sa mga muscles nito ni Tamiya, hindi raw uubra dyan kapag gumamit ka ng brute force. So kaya naman, ang kailangan nga raw gamitin dito. At ito nga, biglang kala mo may tinapakan dito na parang tubig ito si Gabimaru. At after nga niya, spang! So dito sa pool, itong si Tamiya, at ito nga, bagya siyang napalipad nga rito. At ito ngayon, nanginig itong katawan dito ni Tamiya. At ito nga ngayon, landing lang dyan ng ganung kadali lang, parang wala nangyari dito kay Gabimaru. Sabi niya nga dyan, na kahit mahina nga lang daw yung ataking gagawin mo, basta yung tatamaan mo lang ay yung tinatawag na Tau Vital Point ay talagang effective na. At ito nga, kita nga dyan kay Tamiya, talagang nanginig siya sa sipa nito ni Gabimaru kahit mahina lang yan. At ito ngayon, napatulala dyan, nagulat itong si Nuragay sa nakita niya. At after nga niya, na ito nga, sugod na rin ito si Nuragay. Ito yun, inaawat siya dito ni Shion. At after nga niya, na ito nga, tuloy dyan sa pakikipag-sparring na itong grupo nila Shion ni Tamiya laban nga rito kay Gabimaru. Pero ito, habang nakikipag-sparring siya dito sa mga kasamahan niya, sabi niya nga dyan, pero itong mga to, reminder lang yan na
Pagdating nga dito sa mga Lord Tenzin na nga na to, ay talagang may hirapan silang makipaglaban dyan. At wala raw silang pag-asa na mapantayan yung lakas ng mga tao ng mga Lord Tenzin na to. Dahil itong mga halimaw ng araw na to, millennium yung kanilang ginugol para lang palakasin yung kanilang tao at mas effective nga yung kanilang paggamit sa tao kumpara sa kayang gawin ng mga tao. At din pagkatapos nga nito, isyan guys, so hanggang dito lang. Ito si episode 4 natin, so medyo chill lang pa lang dito sa episode 4 natin. At yun nga guys, ay ulit, ay hintay lang para sa next na episode natin dito kay Hell's Paradise Season 2. At ayan ay ulit, ay maraming salamat sa walang sama pagsuporta sa channel natin. So ayan ay lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.